Ang Pilipinas siguro ay isa lang sa mga bansang napag-iwanan na nagbebenta lang ng durian at ilang mga kakaibang pagkain sa kalye, hindi ba? Taong 2013, sa isang taping ng sikat na M-show, sinabi ito ng host na si Jimmy na may mapanuyang ngiti habang nakatingin sa kamera. Umalingaw-ngaw ang malalakas na tawanan mula sa mga manonood sa studio. Tila lahat ay sang-ayon sa kanyang sinabi. Seryoso. Noong huling beses na pumunta ako sa isang Filipino community, nakita ko silang nagbebenta ng isang bagay na tinatawag na balut. Mukha itong itlog na may sisiw sa loob. Nakakadiri. Nagpatuloy si Jimmy. At ano pa nga ba? Yung pagkaing gawa sa sariwang dugo ng baboy. Diyos ko! Sino naman ang kakain ng dinuguan? Sa upuan ng panauhin, agad na nagbago ang ekspresyon ni Tom Cruise. Ang Hollywood superstar na ito, na laging maingat sa kanyang perpektong imahe, ay biglang nagpakita ng malinaw na galit sa kanyang mga mata. Jimmy. Biglang nagsalita si Tom Cruise. Matigas at seryoso ang kanyang boses. Anong alam mo sa Pilipinas? Biglang tumahimik ang buong studio. Ito ay isang live na programa. Si Tom Cruise ay kilala sa kanyang profesionalismo at hindi kailanman nagpakita ng ganitong reaksyon sa mga nakaraang palabas. Ramdam ng lahat ang kakaibang tensyon sa hangin. Hoy Tom, nagbibiro lang ako. Tila nagulantang nasabi ni Jimmy. Hindi ito isang bagay na dapat biruin. Mabilis na sagot ni Tom. Ito ay kamangmangan at kayabangan. Sa control room, galit na sumisigaw ang producer. Mag-commercial break! Bilis! I-cut natin sa commercial ngayon din! Ngunit nagsimula nang magsalita muli si Tom. Alam mo ba, ang Pilipinas ang nagligtas sa buhay ng tatay ko, kung hindi dahil sa Pilipinas. Wala ako rito ngayon. Ang pangungusap na iyon ay parang isang bombang sumabog na ikinagulat ng lahat, si Tom Cruise at ang Pilipinas. Ang panahon ay bumalik sa taong 1969, sa kasagsagan ng digmaang Vietnam. Si Jack Cruz, isang batang piloto ng United States Air Force, ay nagsasagawa ng isang top-secret mission. Ang kanyang unit ay kailangang sumailalim sa isang espesyal na pagsasanay sa Pilipinas upang matutunan kung paano lumipad sa mababang altitude upang maiwasan ang radar detection sa ilalim ng masamang kondisyon ng panahon. Noong panahong iyon, ang Pilipinas, partikular ang Clark Air Base, ay isa sa pinakamahalagang training ground ng militar ng Amerika sa Asya. Ang mga base tulad ng Clark at Subic ay nagsanay ng libu-libong Amerikanong piloto bago sila sumabak sa mga labanan. Hindi kailanman malilimutan ni Jack Cruz ang hapon ng Mayo 15, 1969. Isang araw na napakainit. Noong araw na iyon, ang F-4 Phantom II fighter jet na kanyang minamaneho ay nagkaroon ng problema sa makina sa kalagitnaan ng pagsasanay at nagsimulang bumulusok ng napakabilis. Mabilis na umikot ang altimeter at umalingaw-ngaw ang tunog ng alarma sa loob ng cockpit. Eject! Eject now! Sigaw niya sa radyo, ngunit natuklasan ni Jack na naipit ang kanyang ejection seat. Siya ay natrap sa isang bumabagsak na eroplano. Tila hindi na maiiwasan ang kamatayan. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, isang F-5 fighter jet ng Philippine Air Force ang biglang lumitaw sa kanyang tabi. Ang piloto ay isang Pilipinong training officer, si Major Jose Reyes. My American friend. Stay calm. Follow my instructions, sabi ni Major Reyes sa radyo sa matatas na Ingles. Ang sumunod na nangyari ay naging isa sa mga pinakakahanga-hangang pagsagip sa kasaysayan ng abyasyon. Mahusay na ginamit ni Major Reyes ang isang pakpak ng kanyang eroplano upang suportahan ang nawalan ng kontrol na eroplano ni Jack upang bigyan siya ng mahalagang oras. Ngayon, hilahin mo ang ejection lever ng buong lakas? Sigaw ni Major Reyes. Isang himala ang nangyari. Sa wakas ay gumana ang ejection seat. Matagumpay na nakalabas si Jack mula sa sasabog na eroplano. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kalahati lang ang pagbukas ng kanyang parachute. Nang walang pag-aalinlangan, minaniobra ni Major Reyes ang kanyang eroplano at nagsagawa ng isang napakadelikadong galaw gamit ang hangin mula sa kanyang jet engine
upang tulungang ganap na bumukas ang parachute ni Jack. Ang aksyon na ito, kung magkamali ng kahit 1 pulgada, ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng parehong eroplano. Nang ligtas na lumapag si Jack, nakita niya ang eroplano ni Major Reyes na umiikot sa itaas niya sa mababang altitude upang siguraduhing ligtas siya bago ito tuluyang umalis. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng Amerikanong piloto ang kanyang mga luha. Mga ginang at Ginoo, sabi ni Tom, nanginginig ang boses sa emosyon. Subukan ninyong isipin, isang Pilipinong piloto na hindi niya kilala ay isinugal ang sariling buhay upang iligtas ang isang Amerikano. Ito ang tunay na kagandahan ng pagkatao na lumalampas sa lahat ng hangganan. Matapos ang insidenteng iyon, naging matalik na magkaibigan sina Jack at Major Reyes. Sa buong panahon ng paggaling ni Jack sa Pilipinas, isinama siya ni Pepe, palayaw ni Major Reyes, sa iba't ibang lugar, mula sa masiglang Maynila hanggang sa mga probinsya sa Katimugan. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nakilala ng Amerikanong ito ang magandang bansa. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang maliit na tuldok sa mapa. Ilang taon ang lumipas, isinulat ni Jack sa isang liham sa kanyang anak. Nandoon ang pinakamababait na tao sa mundo, ang pinakamasasarap na pagkain at ang pinakamalalim na kultura. Ang isang karanasang hindi malilimutan ni Jack ay noong una niyang sinubukan ang pagkaing kalye ng Pilipinas. Sa isang night market sa Maynila, ipinilit ni Pepe na maranasan ng kanyang kaibigang Amerikano ang tunay na lasang Pinoy. Nang ihain ang isang plato ng mainit na lumpiang Shanghai, namangha si Jack. Ang balat nito ay kulay ginto at malutong, at sa loob ay may sariwang hipon, giniling na baboy, at gulay, na isinasawsaw sa isang espesyal na matamis-asim na sawsawan na naglalabas ng kaakit-akit na amoy. Ano ito? Tanong ni Jack na may pagtataka. Ito ang pagkaing naglalaman ng kaluluwa ng mga Pilipino, buong pagmamalaking sagot ni Pepe. Bawat kagat ay lasa ng aming lupain, lasa ng aming tahanan. Gamit ang kanyang kamay, kumuha si Jack ng isang piraso ng lumpia at isinawsaw ito. Sa sandaling isubo niya ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa sukdulang pagkamangha. Ang tamis at alat ng laman, ang lutong ng balat, ang pagiging sariwa ng gulay, at ang tamis-asim ng sawsawan ay perpektong naghalo. Diyos ko, ang sarap! Bulalas ni Jack. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang pagkaing natikman ko sa pinakamagarang restaurant sa San Francisco. Mula noon, nahulog ang loob ni Jack sa lutuing Pilipino. Sinigang, adobo, lechon, kare-kare, bawat isa ay kinahumalingan niya. Natuto pa siyang gumamit ng kutsara at tinidor sa tamang paraan ng Pinoy at natutunan ang mga simpleng salita tulad ng masarap at salamat. Higit sa lahat, naunawaan niya ang kultura sa likod ng mga pagkaing iyon. Alam mo ba kung bakit napaka-diverse ng lutuing Pilipino? Isang gabi, sabi ni Pepe habang umiinom ng beer, dahil mayroon kaming pagkakaiba-iba sa bawat rehiyon. Luzon, Visayas, Mindanao, bawat isa ay may sariling katangian, kasama pa ang impluwensya mula sa kulturang Espanyol, Sino at Amerikano. Lahat ay naghahalo upang lumikha ng isang lasang Pinoy na hindi mo mapagkakamalan, parang melting pot ng kultura tulad sa Amerika, ano? Pagmumuni-muni ni Jack. Pero dito, marahil mas Pino at mas maselan. Ang mga nagtitinda sa aming mga palengke, patuloy ni Pepe, maaaring 3 henerasyon na nilang ibinebenta ang iisang putahe. Ginagawa nilang perpekto ang isang simpleng pagkain. Iyan ang diwa ng Pilipino. Maliit, ngunit detalyado, dalubhasa, at malalim. Noong 1970, natapos ni Jack ang kanyang pagsasanay at bumalik sa Estados Unidos. Ngunit ang kanyang koneksyon sa Pilipinas ay nagsimula pa lamang. Matapos magretiro sa serbisyo, nagsimula siyang magnegosyo ng mga piyesa ng eroplano at ang kanyang unang dayuhang kasosyo ay ang Pilipinas. Bakit Pilipinas? Tanong ng marami sa kanya. Dahil sa tiwala. Laging sagot ni Jack. Ang isang lahi na handang isugal ang buhay para iligtas ka
ay isang lahing dapat mong pagkatiwalaan habang buhay. Nang lumago ang negosyo ni Jack, madalas niyang isama ang kanyang pamilya sa Pilipinas para magbakasyon. Ang batang si Tom ay unang tumuntong sa lupain ng Pilipinas noong siya ay 8 taong gulang. Iyon ang Maynila noong 1970s. Wala pang mga skyscraper, ngunit puno ng buhay. Dad, bakit po ang babait ng mga tao rito sa atin? Inosenteng tanong ng batang si Tom. Dahil ganyan ang mga Pilipino. Anak, marahang hinaplos ni Jack ang ulo ng kanyang anak. Tandaan mo, kahit gaano ka pa maging matagumpay balang araw, huwag mong kalilimutan ang kabutihang ito. Sa ika-2 kaarawan ni Tom, binigyan siya ni Jack ng isang espesyal na regalo. Isang kumpletong set para sa paggawa ng lumpia, direktang ipinadala mula sa Pilipinas, kasama ang isang recipe na isinulat mismo ni Pepe. Hindi ito ordinaryong pagkain, seryosong sabi ni Jack. Ito ay pagkakaibigan, kultura, at isang buong kuwento. Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan sa Los Angeles, si Jack mismo ang gumawa ng lumpia para sa kanyang anak gamit ang recipe ni Pepe. Kahit hindi ito kasing ganda ng mga lumpia sa night market, kinain ito ni Tom ng may gana. Ang sarap, Dad. Ito na ang pinakamasarap na birthday meal na natikman ko. Mula noon, ang lutuing Pilipino ay naging bahagi na ng tradisyon ng Pamilya Cruz. Sa bawat mahalagang okasyon, laging may isang pagkaing Pilipino sa kanilang hapagkainan. Ang ginataang bilo-bilo ay naging paboritong panghimagas tuwing may selebrasyon. Ang sinigang ay hindi maaaring mawala sa mga family reunion. At ang kapeng barako na may gatas ay naging signature drink sa mga pagtitipon, ngunit mapaglaro ang tadhana. Noong 1990, pumanaw si Jack dahil sa isang malubhang sakit. Bago siya pumikit, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tom at sinabing, "Ipangako mo sa akin, huwag na huwag mong kalilimutan ang Pilipinas. Utang natin sa kanila ang ating buhay." Si Tom, na noon ay 28 taong gulang na, ay tumango habang lumuluha. Hindi niya alam na may isa pang sikretong iniwan ang kanyang ama. Isang makapal na tala-arawan na naglalaman ng bawat araw niya sa Pilipinas at ang malalim na pagkakaibigan nila ni Major Reyes. Nang sumikat, si Tom Cruise ay naging tanyag sa buong mundo sa pelikulang Top Gun. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang dahilan kung bakit niya ibinuhos ang lahat ng kanyang puso sa pagganap bilang isang piloto ay dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Sa tuwing umaarte ako sa eksenang nagmamaneho ng fighter jet, naiisip ko ang kwento ni Dad. Naiisip ko ang Pilipinong piloto na nagligtas sa kanya. Sabi minsan ni Tom sa isang pribadong pagtitipon, hindi lang ito pag-arte. Ito ay isang pagpupugay. Noong 2005, si Tom Cruise, na isa ng malaking bituin sa buong mundo, ay nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas para sa shooting ng Mission Impossible 3rd. Ang biyaheng ito ay ginawang lihim at iilan lamang ang nakakaalam. Sa kalaliman ng gabi sa isang night market sa Maynila, si Tom Cruise, na nakasuot ng baseball cap at salamin, ay tumayo sa harap ng isang maliit na stall ng lumpia. Hindi siya nakilala ng tindera, ngunit masaya pa rin siyang binati nito. "Ano po sa inyo, sir?" "Lumpia." "Salamat," sagot ni Tom sa medyo garil na Tagalog. Nang ihain ang plato ng lumpia, napuno ng luha ang mga mata ni Tom. Ang lasa ay eksaktong katulad ng ginagawa ng kanyang ama. Walang pinagkaiba. Dahan-dahan niya itong ninamnam, na para bang sinasariwa ang buong kasaysayan at emosyon. "Masarap po ba, sir?" tanong ng tindera. "Opo." "Sobrang sarap," sagot ni Tom. Namumula ang mga mata. "Ito ang pinakamasarap na lumpia na natikman ko sa buong buhay ko." Natigilan sandali ang tindera at ngumiti ng may kabaitan. "Naku! Bolero naman pala itong dayuhan na to. Ordinaryong pagkain lang po yan sa kalye." "Hindi po ito ordinaryong pagkain," taos-pusong sabi ni Tom. "Nandito ang pagmamahal, ang dedikasyon, at ang kultura. Ito ang kadakilaan ng Pilipinas."
Habang naglalakad sa mataong palengke at handa nang umalis si Tom, biglang may tumapik sa kanyang balikat. "Excuse me." Ang nagsalita ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang kasama ang kanyang asawa. Lumingon si Tom, medyo nagulat na may nakakilala sa kanya. "Yes, I am." Tinanggal niya ang kanyang salamin at ngumiti ng palakaibigan. "Hello! Oh my God, it's really you!" Sigaw ng babae. "My husband is a huge fan. We're on our honeymoon." Ang mag-asawa pala ay mula sa England. Ang asawang si David ay isang chef at ang asawang si Rose ay isang nurse. Pinili nila ang Pilipinas para sa kanilang honeymoon dahil gusto nilang matikman ang tunay na lutuing Pilipino. "You like Filipino food too?" Masayang tanong ni David. "More than like." Ngumiti si Tom. "This is my third time in the Philippines. Every time I come here, there are new discoveries." Naghanap silang tatlo ng mauupuan sa tabi ng daan at nagsimulang magkuwentuhan habang umiinom ng beer. "To be honest," sabi ni David, "before coming here, I had some prejudices about Filipino food. I thought all Asian food was more or less the same. But in just a few days, my mind has completely changed." "How so?" tanong ni Tom. "Take sinigang for example." Masiglang paliwanag ni David. "I've had sinigang in London, Paris, Tokyo, but it's completely different here in the Philippines. Every restaurant has its own secret. The complexity of the sour broth is incredible. And then there's, what's it called? Lechon kawali. At first I was afraid of how greasy it looked, but when I tasted it, it was so crisp and flavorful." Masayang nakinig si Tom sa kanilang mga kwento. Ipinaalala nito sa kanya ang mga nakaraang karanasan. Noong 2010, habang nagsushoot ng Mission Impossible Ghost Protocol sa iba't ibang bansa, madalas siyang maghanap ng mga restoran ng Pilipino sa kanyang libreng oras. Hindi mga magagarang restauran, kundi mga maliliit na karinderya na pag-aari ng pamilya. Sa Prague, nakahanap siya ng isang maliit na kainan na pag-aari ng isang Pilipina. Nakapag-asawa siya at lumipat mula Batangas patungong Czech Republic at nanirahan doon sa loob ng 20 taon. Ngunit matiyaga pa ring gumagawa ng pansit araw-araw gamit ang kanyang mga kamay. "Bakit hindi po kayo gumagamit ng makina?" "Ang pansit na gawa sa makina, walang kaluluwa, iho." Ngumiti ang babae. "Ang ipinapakain ko sa mga customer ko ay hindi lang pansit. Ito ay ang lasa ng aking bayan." Nang araw na iyon, ginugol ni Tom ang 3 oras sa maliit na kainan na iyon, nakikinig sa kwento ng babae. Kung paano siya nabuhay sa isang banyagang lugar. Kung paano niya ginamit ang bawat plato ng pansit upang makuha ang panlasa ng mga mahihirap na Europoyong customer at kung paano natagpuan ng mga Asyanong estudyanteng nangungulila sa kanilang bayan ang init ng tahanan sa kanyang maliit na kainan. "Ang pagkain ang pinakamagaling na diplomat," sabi niya. "Nakilala ng mga tao rito ang Pilipinas sa pamamagitan ng aking pansit. Ngayon, maraming customer ko ang naglakbay na sa Pilipinas. Pagbalik nila, lagi silang nagpapasalamat sa akin dahil ako ang nagparamdam sa kanila ng pagmamahal para sa magandang lupaing iyon." Mga ginang at ginoo, naranasan niyo na ba ang ganito? Isang pagkain? Isang lasa na nagpapaalala sa inyo ng isang lugar o isang tao? Noong 2015, lumahok si Tom sa isang espesyal na kaganapan, isang food festival na inorganisa ng Filipino-American Business Association sa Los Angeles. Hindi siya dumalo bilang isang bituin, kundi bilang isang hurado. "Bakit ako ang inimbitahan ninyong maging hurado?" tanong niya sa mga organizer. "Dahil kayo po ang isa sa iilang dayuhan na tunay na nakakaintindi sa lasang Pinoy." Ngumiti ang presidente ng asosasyon. "Nakikita namin ang mga larawan ninyo sa mga restaurant ng Pilipino sa buong mundo. Isang Hollywood star na kayang kumain ng isang mangkok ng bagoong na may mangga. Siguro kayo lang po. Sa food festival na iyon, maraming pagkaing Pilipino ang tinikman ni Tom. Ngunit ang pinaka-nagpaantig sa kanya ay isang binatang nagbebenta ng adobo. Ang pangalan ng binata ay Kiko
isang second-generation Filipino-American. Iniwan niya ang kanyang mataas na sahod sa Silicon Valley upang ipagpatuloy ang karinderiya ng kanyang ama. Marami ang nagsasabing tanga ako, sabi ni Kiko habang naghihiwa ng karne. Pero sa tingin ko, mas mahalaga ang pagpapanatili ng ating kultural na pamana kaysa sa pagkita ng pera. Kung hindi namin ito gagawin, ang susunod na henerasyon ay tuluyan ng makakalimutan kung ano ang tunay na lasang Pinoy. Labis na naantig si Tom. Hindi lang niya binigyan si Kiko ng pinakamataas na marka, ibinahagi rin niya ang kuwentong ito sa kanyang social media. Ang resulta, sumikat ang karinderiya ni Kiko sa isang gabi. Ngayon, may 3 na siyang branch. Babalik tayo sa 2013. Sa talk show. Habang patuloy na kinukutya ng host ang lutuing Pilipino, talagang nagalit si Tom. Ngunit pinili niyang tumugon sa ibang paraan. Jimmy, mayroon ako para sa'yo. Kumuha si Tom ng isang insulated cup mula sa kanyang bag. Ito ay kapeng barako na may gatas, binili ko sa isang Filipino store kaninang hapon. Binuksan ni Tom ang takip. Gusto mong subukan? Lahat ng manonood sa studio ay napatingin kay Jimmy. Tila siya nahihiya, ngunit tinanggap pa rin ang tasa ng kape. Sa totoo lang, patuloy ni Tom, noong una kong nakita ang kapeng barako, pareho tayo ng reaksyon. Noong 1995 iyon, nakita ko ang inuming ito sa Los Angeles at naisip kong kakaiba ito. Ngunit sinabi ng isang kaibigan kong Pilipino, "Huwag mong husgahan sa itsura. Damhin mo sa panlasa." Kaya sinubukan ko. Huminto sandali si Tom. At minahal ko ito, ang tapang ng kape na humahalo sa tamis ng condensed milk. Isang perpektong balanse. Ang bakuntana. Ang bakuntana, hindi lang ito inumin, isa itong karanasan. Sa wakas, ininom ni Jimmy ang kape. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa pagkamangha. Wow! Ang sarap nga nito. Iyon mismo ang punto ko. Seryosong sabi ni Tom. Huwag mong itakwil ang isang bagay na hindi mo naiintindihan dahil lang hindi ito angkop sa iyong kanluraning pananaw. Mayroong karunungan at damdamin ng mga tao sa likod nito. Matapos i-ere ang programa, lumikha ito ng isang mainit na debate. Maraming Amerikanong manonood ang nagsimulang maging interesado sa lutuing Pilipino at naging trending hashtag ang Filipino food. Ngunit para kay Tom, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ang tunay niyang pinapahalagahan ay ang mga ordinaryong tao na tahimik na nagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Sa panahon ng pandemya, noong 2020, maraming restauran ng Pilipino ang nahirapan. Lihim na tinulungan ni Tom ang mga kainang ito, minsan sa pamamagitan ng direktang pag-order, minsan sa pamamagitan ng pagrekomenda sa mga kaibigan. Hindi niya kailanman isinapubliko ang mga ito, ngunit lahat ng may-ari ng restauran ay itinago ito sa kanilang mga puso. Si Tom ay hindi lang isang bituin, sabi ng isang matagal ng may-ari ng restauran. Siya ay isang taong tunay na nagmamahal sa aming kultura at talagang gustong tumulong sa amin nang ipalabas ang pelikulang Top Gun Maverick noong 2022. Nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa mga bandila sa kanyang jacket. Ngunit simple lang ang pananaw ni Tom. Iyon ang orihinal na disenyo mula sa unang pelikula noong 1986. Iyon ang kasaysayan ng pelikula. Ang pagbabago nito ay pagbabago sa kasaysayan. Hindi ko kayang gawin iyon. Hindi siya gumawa ng anumang malalaking pahayag, simpleng pinanindigan niya ang kanyang prinsipyo. At ang paninindigang iyon ang lalong nagbigay sa kanya ng respeto mula sa lahat. Sa kasalukuyan, madalas pa ring bumisita si Tom Cruise sa mga restauran ng Pilipino, hindi bilang isang bituin, kundi bilang isang ordinaryong customer na buong pusong nagmamahal sa lutuing Pilipino. Nakikipag-usap siya sa may-ari, nag-iimbita ng mga kaibigan upang subukan, at ibinabahagi ang kanyang mga karanasan sa social media. May isang bagay na itinuro sa akin ang lutuing Pilipino, sabi niya minsan. Ang tunay na sarap ay hindi nangangailangan ng magarbong balot. Kailangan lang nito ng katapatan at puso. Ito ang kwento ng isang Hollywood superstar at ng lutuing Pilipino. Walang engrandeng plot,
Simpleng pag-ibig lamang, isang pag-unawa sa kultura, at respeto ng isang tao para sa ibang kultura. At ang mga kuwentong tulad nito ay nangyayari araw-araw sa bawat sulok ng mundo. Bawat dayuhan na ngumingiti matapos matikman ang isang pagkaing Pilipino. Bawat kaibigang kanluranin na natututong kumain ng adobo gamit ang kutsara at tinidor. Bawat bagong tagahanga na nahuhumaling sa isang baso ng halo-halo. Lahat sila ay nagkukuwento ng Pilipinas sa kanilang sariling paraan. Napakahiwaga ng pagkain. Kaya nitong sirain ang hadlang ng wika, alisin ang mga pagkiling sa kultura, gawing magkaibigan ang mga estranghero at gawing pag-unawa ang pagkiling. At ito marahil ang sikreto kung bakit nasasakop ng lutuing Pilipino ang mundo. Hindi sa pamamagitan ng advertising, hindi sa pamamagitan ng packaging, kundi sa pamamagitan ng dedikasyong ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa bawat pagkaing niluto ng buong puso at sa isang tapat na hangaring ibahagi ang mabuti. Tulad ng sinabi ng babaeng nagtitinda ng pansit sa Prague, ang pagkain ang pinakamagaling na diplomat at ginagamit ng Pilipinas ang sarili nitong lutuin upang iparating ang init at ganda ng perlas ng silanganan sa buong mundo.